Nay? Oh, anak, nandyan ka na pala. Dali, bilisan mo. Ha? Bakit po? Nako, bumalik na si Jack. Yung kababata mo. Po? Halika, halika! Nay, teka lang po. Jack! Jack, iho! Ito na si Tanya, oh. Yung kababata mo. Jack? Hi, Tanya. Hi. Manang, sa kwarto na po ako. Sige, sige. Hindi po ako lalabas para kumain. Padala na lang po sa kwarto ko ng pagkain. Ako nang bahalang maghatid ang kakainin niya mamaya. Huwag na kayong mag-abala. Sigurado kami, ha? Pwede ko namang ipasabay na lang sa pagpapaluto ng tanghalian kung may iba pa siyang gustong kainin. Hindi na. Ako nang bahala sa kanya. Lahat ng kailangan ni Jack, ako na ang bahala. Oh, sige. Napakasungit naman. Nena, ano ka ba? Bakit? Totoo naman na. Sino ba yung isang yun at bakit parang ang atribida naman? Ay, padalang maid daw ng mga tiyahin ni Jack. Pabida ha. Akala mo naman kung sino. Bagong salta naman siya rito. Nena, tama na yan. Sige na, bumalik na tayo sa trabaho. Tanya? Anak, okay ka lang? Po? Oo, okay lang po. Sige na po, babalik na rin po ako sa trabaho. Sigurado kang okay ka lang, anak? Okay lang po ako, Nay. Ay, parang wala kaming pinagsamahan. Ano? Hindi na niya ako kilala? Grabe naman. Pagkatapos niya akong iwan na lang, hindi ko man lang alam kung ano nangyari at bigla na lang niya akong iniwan eh. Kainis! Visit siya! Gusto mo bang sirain ang mga gamit na yan? Anong ginagawa mo dyan? Akala ko ba sa kwarto ka lang? Hindi na ba ako pwedeng lumabas? Bahay ko pa rin naman to, di ba? Wala naman akong sinasabi eh. Nagtatanong lang. Nasaan ang mga wine? Nasa sela, sa basement. Salamat. Sinundan ko ng tingin si Jack habang papasok ng basement. Parang hindi ako makahinga sa sobrang inis na nararamdaman. Kuminga na lang ako ng malalim at bumalik na sa trabaho habang minumura sa aking isipan si Jack. Ay, ano ba yan? Ingay-ingay! Tanya, saan ka pupunta? May titignan lang po ako. Ang ingay kasi ng aso sa labas. Aso? Ay, wala naman tayong aso, anak. Anong oras na ba? Yun na nga po, Nay. Teka lang po. Kailan pa nagkaroon ng aso rito? Wala naman kami masyadong kapitbahay. Galit ba yung aso niyan? Oh, hoy! Aso! Ha? Walang aso. Nasaan? Oy! Tanya! Tanya! Manang? Anong nangyari sa'yo? Manang! Bakit? Bakit? May malaking aso. Ha? Saan? Diyan o! Nakita ko dyan kanina sa main door. Ay, paano magkakaroon ng aso rito? Wala naman tayong aso. Wala ring aso ang mga kapitbahay at ang lalayo din naman nila. Meron nga po ako nakita. Ang laki niya. Tapos, yung tingin niya sa akin parang gusto akong kainin. Ang sama ng tingin niya, Manang. Ay, Diyos ko kang bata ka. Halika nga muna. Sa kusina muna tayo para makainom ka ng tubig. Bumangon ka na dyan, halika na. Mga kaaswang, ako nga po pala si DJ Popoy. Bisitahin nyo naman kami sa Aswang Radio. And please subscribe, like, comment, share, and ring the bell button para updated kayo sa aming mga kwento. Huwag kalilimutan, Aswang Radio. Marami ang nagtataka kung paano ako nakarating sa kung nasan ako ngayon. Ang sabi ng iba, sinuwerte lang daw ako. Totoo naman. Sinuwerte naman talaga ako dahil lahat ng kayamanan ko ay binigay lang naman sa akin. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Tanya. Isang dating taga-probinsya na ngayon ay nasa syudad na at may ilang franchise na rin ng mga fast food. May mga pautang na rin kami.
nagsimula akong maging avid supporter ng channel niyo nang may kababalaghang mangyari sa akin sa probinsya. Halos naging habit ko na ang pakikinig sa channel niyo tuwing gabi. Habang pinapakinggan ko ang mga kwento ng iba't ibang tao, naisip kong baka pwede ko ring ikwento ang sakin para naman malaman din ng iba na may ganitong kwento ring nag-exist. Probinsyana po talaga ako. High school lang ang tinapos ko dahil kapos kami. Namamasukan ng aking mga magulang sa mayamang pamilya ng mga Aguilar, lupain at sakahan sa probinsya. Driver si tatay at labandera si nanay. Nag-iisang anak lang ako kaya naman sinasama nila ako sa tuwing magtatrabaho sila. Doon ko nakilala ang anak ng kanilang amo na si Jack. Mas matanda siya ng ilang taon sa akin pero nagkakaintindihan pa rin naman kami. Siguro kasi kami lang naman ang magkalaro noon kaya wala rin naman kaming choice. Magkasama rin kaming nag-high school. Sa dalas naming nagkakasama at sa tagal na rin naming naging magkaibigan, iniligawan niya ako. Naging kami. Masaya naman kami hanggang sa namatay ang mga magulang niya at bigla na lang siyang nilayo ng mga tiyahin niya na hindi man lang kami nag-break ng maayos. Pagbalik niya, parang ibang tao na siya. Hindi ko na siya kilala. Yung pinto po. Sige na, sige na. Ako na ang magsasara niyan. Mauna ka na sa kusina. Binuksan mo ba ito kanina? Hindi po. Bubukas na yan nang maabutan ko. Hindi naman ako nagbukas niyan. Sige po. Susunod po kayo agad ha. Oo, siya. Sige. Sige na. Mauna ka na sa kusina. Kalma. Tanya. Kalma. Tiningnan ko yung labas. Wala naman ako nakitang aso, Tanya. Baka naman namamalikmata ka lang. Manang, sigurado po ako sa nakita ko. May aso po talaga akong nakita. Hindi ko nakita. Baka umalis na rin. Teka nga. Bakit ka nga ba bumaba? Ang ingay po kasi, umaalulong yung aso kaya bumaba ako. Ano ka mo? Alulong ng aso. Tanya, okay ka lang ba talaga? Wala naman ako naririnig na alulong. Ha? Po? Wala akong narinig na alulong. Gabing-gabi na. Ano pang ginagawa niyo rito? Ay, pala ka naman o na nanggugulat. Manang! Anong ginagawa niyo rito? Bumalik na kayo sa mga kwarto niyo. Ikaw lang ba yung pwedeng magising? Ikaw lang ba yung pwedeng uminom ng tubig o mag-CR? Ay nako. Halika na nga lang, Tanya. At tara na at bumalik na tayo sa kwarto. Huwag mo nang isipin yung mahaderang babaeng yon, ha? Sige na, halika na. Manang, hindi po talaga ako nagkakamali, promise. Talaga may nakita po akong aso. Sige. Sige na. Bukas na natin pag-usapan ito, ha? Matulog ka na. Nay? Oh anak, gising ka na pala. Halika na, kain na muna tayo bago tayo maglinis at maglaba. Ayos na ba ang pakiramdam mo, Tanya? Bakit? May nangyari ba? Ang anak mo. May nakita daw na malaking aso kagabi. Aso? Ay, ayos lang po ako. Baka guni-guni ko nga lang yon. Aba, kagabi lang ay sigurado ka. Hindi ko rin po talaga alam. Alam nyo, kumain na lang tayo. Sige na, at na makapagsimula na rin ng trabaho. Ay nako, mauna na ako sa inyo at mamamalengki pa ako. Siya, sige. Ingat, Nena. Kayo mag-iingat dito. Hoy, ikaw talaga Sige na. Ay siya nga, pupunta ba kayo ng palengke mamaya? Pwede naman kayong magpasabay na lang sa akin. Hindi, ayos lang, Nena. Kami nang bahala ni Tanya mamaya. Siya, sige. Ako aalis na. Oh, Jack, gising ka na pala. Galing ka sa labas? Magandang umaga po, Aling Doris. Oh, halika, kumain ka muna. Hindi na po. Nagkape na po ako kanina. Ang aga mo naman yatang nagising. Nag-jogging lang po. Sige po. Himala, hindi na kumakain ng agahan. Nagkausap na ba kayo? Paano magkakausap, Nay? Ang sungit-sungit nga ng isang yun.
Ay, naku, Tanya. Eh kung ikaw na lang kaya ang unang lumapit, ha? Bakit ako, Nay? Siya nga yung nang iwan, no? Oh, teka, saan ka pupunta? Tapos ka na? Tapos na po akong kumain. Mauna na po ako. Maglilinis na po ako ng cellar ngayon. Mamaya, ha? Aalis tayo. Punta tayong palengke. Opo. Inabala ko ang aking sarili sa paglilinis. Hindi ko na rin naman nakita si Jack at mukhang nagkulong na siya sa kanyang kwarto. Pagkatapos ng tanghalian ay sumama ako kay nanay papuntang palengke. Ano pinagkakaguluhan ng mga yan, Mang Rodel? Ay nako, Doris. Kagabi, nakagat ng aso ang anak ni Cap. Hinahanap nila ang asong kumagat kaso hindi raw nila makita. Muntik na nga daw lapain ng bata. Buti na lang at naabutan ni Cap kaya kagat lang daw ang nagawa. Kung nagkataong, aba, baka nakain nga yung bata. Ay, asong kumakain ng tao? Anong klaseng aso yan? Ano po ang itsura ng aso? Malaking aso daw. Itim na itim at may pulang mga mata. Asong kalye ba? Kaninong aso? Yun na nga. Walang umangkin sa aso. Hindi nila alam kung kanino yon. Ang sabi nga ng iba ay baka hindi naman talaga aso yon. Ha? Ano yun? Ang sabi nila ay baka aswang naman talaga yon. Ay, Diyos ko! Napadpad na rito ang aswang sa kabilang bayan? Ay, yun ang sabi-sabi. Pero wala namang nakakita bukod doon sa mag-ama. Naku, Tanya! Hoy, Tanya! Anak! Ay, Diyos ko, Tanya! Nay? Sandali! Huwag ka muna gumalaw. Nahihilo ka ba? Ha? Ano ba kasi nangyari sa'yo, anak? Po? Ano po bang nangyari sa akin? Nako, bigla ka na lang hinimatay, Tanya. Kaya dinala ka na muna namin dito sa loob ng tindahan ko. Anak, bakit naman kasi bigla ka nalang hinimatay habang nagkukwentuhan tayo dun tungkol sa aso at sa aswang? Ay, anak, okay ka lang ba? May alam ka ba tungkol dun? Po? Hindi po! Hindi! Ano? Medyo nahilo lang ako kanina. Pasensya na po. Oh, aalis na kayo? Opo. Pasensya na po ulit, Mang Rodel. Nay, tara na po. Ha? Ay, teka! Nay, tara na po. Bilis po. Oo na nga. Ito na. Salamat po ulit, Mang Rodel. Una na po kami. Oo nga, Rodel. Dito na kami ng anak ko. Sige. Ingat kayo pa uwi, ha? Oo, salamat. Anak, sigurado kang ayos ka lang talaga, ha? Ay, oo nga po, Nay. Paulit-ulit po kayo, eh. Bilisan lang po natin. Ako na nga. Hindi ka ba makaintindi? Sinabi ko nang ako ang bahala sa lahat ng pagkain ni Jack. Hindi mo na kailangang dalhan pa ng pagkain. Alam ko naman. Pero gusto ko lang naman ipatikim to sa kanya Paborito nila to ni Tanya nung bata pa sila. Tama na. Hindi kakainin ni Jack yan. At paano mo naman nasabi, ha? Ikaw na ba si Jack para maging paladesisyon ka naman ng ganyan? Sabi nga, sinabing hindi niya kakainin yan. Ano ba? Tumabi ka, Aling Nena! Ang kulit, hindi ka ba makaintindi? Kailangan po talagang itulak? Hindi ba pwedeng pag-usapan na lang? Aray ko po ang balakang ko. Walang hiya talagang babae to. Manang, anong nangyayari dito? Ay, nako, Jack. Itong dala mong yaya. Walang modo. Pwede bang pagsabihan mo yung bago niyong yaya? Tinulak lang naman niya si Aling Nena. Paano kung may mangyaring masama rito, ha? Manang Mina, totoo po ba? Hindi ko sinasadya. Napakakulit kasi niyan. Bakit? Ano bang nangyari? Aba, Jack. Ewan ko ba dyan sa yaya mong hilaw, no? Gusto ko lang namang dalhan ka nitong dessert na gawa ko. Ito yung paborito nyo ni Tanya dati pa. Buko pandan, ito. Kasi ang bida-bida mong yayang yan mas magaling pa sa'yo.
Ako na po ang kakausap. Pasensya na kayo. Halika na po, Manang Nena. Doon po muna tayo sa kwarto nyo. Buti pa nga. At baka kung ano namang gawin ng matandang yan sa akin. Aray, sandali, Tanya. Ay, sorry po. O, ayan, ayos na po ba? Ay, oo. Napakasakit lang ng balakang ko. Alam mo, may araw talaga sa akin yung mina na yan. Kung makaasta, akala mo naman ina ni Jack. Ay, Manang, tama na po. Baka ma-high blood naman po kayo niyan. Ay talaga ma-high blood ako, Tanya. Kaya nga po, tama na. Alam mo, hindi ko talaga alam kung saan napulutin sa kang yaya niyang yan. Eh baka po padala ng mga tsahin niya. Di ba nga galing naman siya sa pudyar nila? Sa bagay, hindi ko nga rin nga alam kung bakit nila kinuha si Jack noon. Samantalang pwede naman silang pumunta rito, hindi ba? Nandito ang kabuhayan ng pamilya ni Jack, so bakit nila inilayo si Jack dito, di ba? Oo nga po pala. Sino pong namamahala sa mga ari-arian ng mga Aguilar? Tsaka, sino rin na nagpapasweldo sa atin? Ang sabi lang kasi ni nanay, buwan-buwan pa rin namang may nagpapaabot sa atin ng sweldo kaya tayo nandito pa. Pero hindi naman niya sinabi kung sino. Ay, hindi ko nga rin alam. Basta yung katiwala ng mga Aguilar sa sakahanay, yun pa rin naman ang namamahala. Tapos parang yun din yata ang nagbibigay ng sweldo sa atin. Pero ang alam ko, baka nga bumalik yang si Jack dito para siya na ang mamahala sa sakahan nila. Eh, bakit pa po niya kailangan umalis nun? Hindi naman po siya munting bata lang ng maulila. Kayang-kaya niyang pamahalaan ang mga negosyo nila nun. Bakit umalis pa rin siya? Ay, Tanya, ikaw ba hindi pa rin nakaka-move on sa inyong dalawa? Hindi naman po sa ganun. Eh, siguro, hindi ko lang po din talaga matanggap na bigla na lang po niya akong iniwan sa ere. Ayos naman kami nun eh. Hindi kami nag-aaway o ano. Pero, bigla na lang siyang nawala. Tapos, hindi ko na alam kung saang lupalop siya nagpunta. Hindi nga niya masabi sa akin na kinuha siya ng mga tsahin niya eh. Sa mga chismosa ko pa nalaman. Eh, sa totoo nga, hindi ka pa nakaka-move on, ano? Hindi naman po sa hindi pa. Gusto ko lang talagang malaman kung bakit niya ako biglang iniwan. Pakiramdam ko, yun lang naman ang kulang namin eh. Closure. Siguro pag nakapag-usap kami, magiging maayos na ang lahat. Mas matatanggap ko na rin kapag ganon. Eh, di ka usapin mo. Ang sungit nga po eh. Parang hindi na siya yung dating Jack na kilala ko. Parang ibang tao na siya eh. Parang ang hindi na si Jack. Abay, matagal na panahon din naman ang lumipas. Maraming nagbabago sa mundo. Eh, sa bayan nga nating mukhang nabubuhay na naman ang mga aswang. Oo nga po pala. Narinig niyo na po ba yung usap-usapan ng mga tao sa palengke? Ang alin? Eh, yung tungkol sa asong hinahanap nila. Oo, yun nga po. Oo, yun agad ang kumpulan kanina ng mga chismosa sa palengke nung namalengke ako. Eh, Diyos ko, lumilitaw na naman ang mga aswang na yan. Nakakatakot. Ay, Manang. Oh, bakit? Yung kagabi po, yung asang nakita ko, paano po kung... Teka. Akala ko ba ang sabi mo kaninang umaga guni-guni mo lang yun? Eh, bakit nabalik na naman tayo dyan? Yun na nga po Manang. Sinabi ko lang naman po yun kasi alam niyo na ayoko po mag-alala si nanay. Pero totoo po talaga ang nakita ko. Nakita ko talaga yung malaking aso. Promise. O so anong ibig sabihin nun? Na aswang yung nakita mo kaninang umaga, ganon? Baka po. Kasi nung dinescribe ni Mang Rodel, yung asong sinasabi nila, kaparehong-kapareho talaga ng asong nakita ko. Ay, Diyos ko! Pinuntahan na pala tayo ng aswang na wala tayong kamalay-malay. Nakakatakot naman yan. Yun na nga po nakakatakot. Paano kung bumalik yun dito? Aba sana si Mina ang kainin niya. Manang naman O bakit? Totoo naman, no? Ay, naku Manang. Sige na po. Oh, ano pong nararamdaman niyo?
Masakit pa ba ang balakang nyo? Kukuha po ako ng cold compress para sa inyo. O sige, sige. Maraming salamat, Tanya. Andyan po muna kayo ha. Si Manang, Musan ka na? Ano ka ba? magugulating ka na pala ngayon. Hindi na mamansin? Bakit? Ikaw lang ba ang pwede hindi mamansin, ha? Saan ka pupunta? Huwag mo akong sundan. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Kumusta si Manang? Masakit ng balakang niya dahil sa bago mong yaya, kaya kukunan ko ng cold compress. Pasensya na kay Manang Mina. Siya dapat nagsasabi niyan kay Manang Nena. Tanya, Ano? May kailangan ka pa? wala. Sige na. Puntahan ko na lang si Manang. Wala naman pala eh. Patawag-tawag ka pa. Oh, bakit nakabusangot ka na naman dyan? Wala po. Nasaan nga po yung cold compress? Nasa medicine kit. Anong gagawin mo doon? Masakit pa daw ang balakang ni Manang Nena. Ay, ganun ba? O siya, sige. Ako na lang muna ang magluluto ng hapunan mamaya. Sige po, Nay. Tulungan ko na lang po kayo mamaya. Huwag mo nang isama si Jack sa gagawa ng hapunan. Ay, Diyos ko, mahabagin! Nina naman! Ikaw pala yan! Bakit ka ba nanggugulat? Ako nang bahala sa hapunan ni Jack. Bakit ba kasi kailangan iba, ha? Pwede mo namang sabihin sa akin kung anong gustong hapunan ng bata para hindi ka na rin maabala. Maselan siya. Di sabihin mo na lang kung anong bawal niyang kainin. O kung ano ang ayaw niyang kainin. Yung gusto niya lang. Hindi na. Nina, hayaan niyo na po. Huwag na nating ipilit. Naiinis na talaga ako sa bagong yaya ni Jack, kaya nag-walkout na lang ako doon. Pinuntahan ko si Manang Nena at ginamot siya. Tapos, binalikan ko rin si Nanay para tulungan maghanda ng hapunan at gawin ang mga trabaho ni Manang Nena kasi nga masakit pa rin ang balakang niya. Hindi na namin pinilit si Jack na kumain ng handa namin kasi nagkulong lang din naman siya sa kwarto niya hanggang gabi. Manang Nena? Manang! Diyos ko! Nay! 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 Ano nangyayari? Anak, may ano po? Nay, kinakabahan po ako sa inyo. Tanya! Doris! May aswang na, Diyos ko! Tingnan niyo to! Po? Hindi ko yata kayang tingnan, anak. Dito lang po kayo. Puntahan ko si Manang Nena sa labas. Oo, sige. Manang? Manang, ano? Sino yan? Hindi ko kilala. Kita mo namang puno ng kalmo to. Tsaka ang mukha niya, tingnan mo, Diyos ko po. Talagang dito pa sa harapan ng mansyon, iniwan ang bakkay ng biktima niya. Ay, mahabaging Diyos. Galing na naman dito ang aswang. Anong ibig niyo sabihin, Manang? Saan ka galing? Tumawag ako ng tanod. Si Jack ang unang nakakita, Tanya. Tapos si Wahadera niyang yaya ang pumunta sa barangay hall. Sumunod lang si Jack kasi ang tagal. Manang, anong ibig niyo sabihin na galing na naman dito ang aswang? Tanya, ikaw na nga ang magsabi. Ano? Sabihin mo na yung nakita mo. Ha? Bakit? Pwede bang sabihin niyo na lang sa akin yung pinagbubulungan niyo? Ano kasi, Jack? Nakita ko na yata ang aswang ng isang gabi. Ano? Pero hindi naman kasi sigurado kung aswang nga yun, Jack. Anong nakita mo? Nakakita ako ng malaking aso nung nakaraan. Tapos, ang pula-pula ng mga mata. Tapos, sabi ng mga taga-palengke, yung kumagat daw sa batang taga roon, isang asong... Nandito na si Cap, Jack. Nandito na pala ang isang to. Nauna pa si Jack sa kanya. Manang, Tama na yan. Mabuti pa'y pumasok na muna tayo. Darating na ang mga pulis. Manang Nena, tara na po sa loob. Teka lang. Nay, ayos lang po kayo? Oo, anak. Huwag ka mag-alala, ayos lang ako. Sigurado kayo? Bakit hawak ng dibdib niyo? Ha? Wala, anak.
Ayos lang ako. Medyo kinabahan lang ako dahil sa nakita ko kanina. Medyo nahilo rin. Nay naman eh! Eh baka high blood na kayo. Upo muna kayo rito. Ayos na ako, Tanya. Sige na. Manang Doris, sigurado kayong okay lang kayo? Oo, Jack. Ayos lang. Magpahinga na lang muna kayo. Jack, nandito na ang mga pulis. Kakausapin ka raw. Sige po, nandyan na. Ay, Nay. Ikukuha ko lang po kayo ng tubig, ha? Sige. Salamat, anak. Eto po, Nay. Doris! Doris! Rodel, ano ginagawa mo rito? Pabalik akong palengke nang makita ko ang maraming pulis sa labas ng mansyon. Nakilala na ba yung biktima sa labas? Grabe, nakakasuka. Hoy Doris, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang namumutla ka dyan? Ninervyos lang po sa nakita. Nay, okay ka na ba? Nakakahinga po kayo na maayos? Ay, oo, anak. Salamat. Diyos ko ka, Doris. Ako naman ang kinakabahan sa'yo. Aling Nena, Oh, Jack, bakit? pakihanda naman po ng merienda si na mamang pulis. May pag-uusapan pa po kami. Sige. Ako nang bahala. Salamat po. Oh, maiwan ko muna kayo at kukuha ako ng merienda. Ikaw, Rodel, nagmerienda ka na ba? Halika't isasali na kita. Ay naku, wag na. Ayos na ako. Aalis na rin naman talaga ako. Tanya, alis na ako. Sige po, Mang Rodel. Nay, sa kwarto nilang po muna kayo. Hindi. Ayos lang ako, anak. Ayos lang. Nay, ang kulit naman po. Mas mahihilo lang yata ako doon eh. Mas presko dito. Tsaka may kailangan pa akong labhan ano. Babalikan ko yun mamaya. Hihinga lang muna ako. Manang Doris, magpahinga na po kayo. Huwag na po muna kayong magtrabaho ngayong araw. Tama po si Tanya. Oh, Nay, narinig niyo na. Huwag nang pasaway, please. Ay, oo na. Sige na. Ako na bahala sa mga labahin niyo. Hindi, wag na. Yung mga gawain mo nilang asikasuhin mo. Pero, Nay, ikaw ang huwag makulit, Tanya, ha? Opo. Buong maghapon ang mga pulis sa mansyon. Pinuntahan din nila ang mga kalapit bahay, pati na ang gubat na nasa gilid lang din ng mansyon. Mabilis na kumalat ang balita at natukoy rin agad ang biktima. Isang magsasaka sa sakahan ng mga Aguilar. Nakapit-bahay lang din ang batang muntik nang makain. Nang gabing yun ay hindi ako makatulog agad, kaya nagpahangin na muna ako sa labas. Gabi na. Ano pang ginagawa mo rito? Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Nakita kitang lumabas ng kwarto. Oh, ano ngayon? Taray. Hindi lang naman ikaw ang marunong magsungit. Tanya, sorry sa lahat. Anong... Hindi ko naman nakakalimutan ang kasalanan ko sa iyo, Tanya. Alam kong nasaktan kita. Alam mo naman pala. Alam kong mahirap patawarin ang nagawa ko, Tanya. Pero sana maintindihan mong kinailangan kong gawin yun. Maintindihan? Paano? Nagpapatawa ka, Jack. Paano ko maiintindihan kung hindi ko nga alam kung bakit ka umalis? Tanya, Bakit nga ba, Jack? Bakit mo ko iniwan, ha? Anong ginawa ko? Bakit bigla ka nalang umalis? Walang paalam. Ni hindi nga tayo nag-away, ah. Alam mo ba? Ha? Kung gaano ako nasaktan? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Para ako mababaliw kay isip kung bakit mo ko iniwan. Tapos, yan lang ang sasabihin mo? Tanya, kung pwede ko lang sabihin, sinabi ko na. Pero baka mas mapahamak ka pag sinabi ko. Anong ibig mo sabihin? Mas mabuti nang hindi mo alam. Pusang gala naman, Jack. Yan na nga lang ang makakapagpatahimik sa akin. Hindi mo pa rin kayang ibigay? Ano? Kahit yung sure, wala. At least man lang sabihin mo na ngayon kung bakit ka nawala na parang bula, di ba? Eh para namang hindi ako mabaliw kaiisip. Kasi sa totoo lang, iniisip ko pa rin kung bakit. Kung gusto ko lang malaman ang dahilan. Yun lang.
Wow! Napipi ka ba? Tanya, umiiyak ka ba? Po? Hindi po. Matutulog na po ako. Oh, sigurado ka. Ayos lang po ako. Matulog na rin po kayo. Lumalalim na ang gabi. Oh, sige. Siguradong ayos ka lang, ha? Opo, ayos lang ako. Ha? Ano yun? Baka may... Ay pala ka! May kumakalabog, Diyos ko! Teka, sa bubong ba yun? May malay ko! Saan ka na naman pupunta niyan? I-check ko lang po. Ano? Hoy! Ano ka ba naman bata ka? Teka lang po, babalik din kagad ako. Nako, hindi! Shh! Manang! Magigising mo naman si nanay eh. Pasensya na. Teka nga, sasamahan na kita. Tanya, Manang, yung damit ko! Bumalik na po kayo sa kwarto. saan ba tayo pupunta? Anong gagawin mo? Titingnan ko lang po kung ano yung kumalabog. Ano? Nababaliw ka na ba? Shh! Manang, wala na ako marinig. Ay, sorry. Ha? Oh, bakit? Wala na siya. Ah? Sino? Si Jack. Kanina lang nasa sala siya. Nag-usap kayo, no? Ha? Kaya ka ba umiiyak kanina? Hindi nga po ako umiyak. Ha? Kaya na naman siya. Shh! Tahimik po muna, Manang. Narinig niyo yun? Ang alin? Yung kalabog? Oo naman. Hindi. Yung parang tumatakbo. Ha? Saan? Shh! Sa labas. Rinig na rinig ko ang mga yabag sa mga tuyong dahon. Teka. Doon sa may kusina. Tanya, teka lang. Bumalik na lang kaya tayo. O wag na nating tingnan. Halika na. Manang, shh! Kung gusto niyo pong bumalik na, sige na po, bumalik na kayo. Eh bakit ba kasi kailangan pa nating puntahan? Ah, Diyos ko! Ano yun? Tulong! Humihingi siya ng tulong, Manang! Ano? Uy, Tanya! Saan ka pupunta? Tutulungan ko yung babae! Anong tutulungan? Uy, teka lang, hintayin mo ako. Nasaan? Tanya, ang dilim, halika na bumalik na tayo sa loob. Teka lang po! May kumakaluskos! Banda ron! Hindi. Uy, ano ka bang bata ka? Pumirmi ka. Manang, ano ba? Bitiwan niyo ako! Ano ba, Tanya? Tumigil ka na, halika na. Manang, hindi niyo ba naririnig yun, ha? May humihingi ng tulong! Oh, dinig ko. Narinig ko pero anong gagawin mo ha? Anong gagawin mo? Tutulungan mo? Ano? Halika na, bumalik na tayo. Tanya, halika na. Wala na akong nagawa nang hilahin ako ni Aling Nena papasok ng bahay. Tulala ako buong magdamag hanggang sa dinalaw na nga ako ng antok. Kinabukasan, isang bangkay na naman ang nakita sa gilid ng mansyon at sigurado akong yun ang babaeng humihingi ng tulong sa amin kinagabihan. Parang namanhid ako at hindi ko rin alam kung anong gagawin. Dumadalas na ang pambibiktima ng aswang na to. Hindi na pwede to. Bakit pa ba bumalik ang mga yan dito sa bayan natin? Baka wala nang makain sa kung sang lupalop man sila galing. Tingin mo, marami sila? Abay, malay ko ano. Pero baka isa lang din. O baka dalawa, ewan. Ano bang sabi ng mga pulis? Ano bang magagawa nila? So, paano po sila matatalo? Maraming paraan para matalo mga aswang, anak. Paano po? Yung alam ko, pag sinaksak sa puso ng matulis na kawayan. Meron ding pag nasugatan daw ng malubha tapos lalagyan mo yung sugat ng kalamansi. Hindi na nila mapapagaling ang mga yon. Yung iba, sa pamamagitan ng holy water. Pwede din kapag sinusunog sila. May ibang buntot pagyang ginagamit panugat sa aswang para hindi na gumaling at tuluyan na silang mamatay. So, kailangan natin kahit isa sa mga yon para mapatay ang aswang?
Pwede ka rin naman magdala ng bawang at asin palagi. Takot ang mga yan dyan. Bakit ka ba kuryoso sa mga yan, Tanya? Para namang hindi maulit ang nangyari kagabi, Manang. Para hindi na ako maduwag sa susunod. Tanya, Anong ibig mo sabihin, Tanya? Anong nangyari kagabi? Nakita namin ni Aling Nena ang aswang kagabi. Nakita namin kung paano niya pinatay ang biktimang inaasikaso ng mga polis ngayon dyan sa gubat na katabi ng mansyon. Ano? hindi naman talaga literal na nakita, Doris. Ang dilim na rin nun. Naninig lang naming may umaalulong tapos may sumigaw. Itong anak mo. Masyadong curious, nilabas namin at yun. May mga narinig kami dyan sa gubat. Gusto nga sana niyang tulungan pero pinigilan ko. At ayoko mangyari yun ulit. Alam niyo ba kung gaano ka guilty ngayon, ha, Manang? Nandoon na tayo eh. Pero hindi natin natulungan yung babae. At ano, Tanya? Kung sumugod tayo kagabi, edi kasama tayo sa nakahandusay sa gubat ngayon. Ano ba kayo? Tama na yan. Tanya, yan ang wag na wag mong gagawin. Huwag tayo magpapakabayani. Hindi natin alam kung anong klaseng aswang ang sumasalakay ngayon. Hindi pa tayo nakakasalamuhan ng aswang. Paano tayo na kasi sigurong malalabanan natin ang mga yan, ha? Tama lang na hinila ka ni Nena. Talagang hindi niyo masisiguro ang inyong kaligtasan pag nakarap niyo na ang mga aswang. Lalo na, kung malakas na aswang. Kaya tama ang nanay mo. Huwag ka nang makailam. Mas mabuting magtago ka na lang sa kwarto mo pagsapit ng dilim. At huwag kayong lalabas ng gabi. Baka alam na ng aswang na nakita niyo siya. Kayo pa ang isunod. Ay anak ng pateng. Talagang mahilig sumulpot ang isang yun ah. Wala kabuti lang. At lumapit lang ba siya sa atin para sabihin yun? Ba't nag-walk out naman agad? Mauna na po ako. Maglilinis lang ako ng garden. Tanya, anak. Hayaan mo na. Naiintindihan ko naman siya. Malamang talagang nabigla yun sa mga narinig namin kagabi. Maiintindihan din niya yan. Jack, Lumabas ka kagabi? paano mo nalaman? Hindi na importante kung paano ko nalaman. Lumabas ka ba kagabi? Bakit? Ano naman sa'yo? Tanya, alam mo may gumagalang aswang. Bakit ka lalabas ng gabi? Ano ba pinagpuputok ng butsi mo? Ano naman ngayon kung lumabas ako kagabi? At saka, saan mo na lamang lumabas ako kagabi, ha? Eh wala ka na sa sala nang lumabas kami, ah. Malamang sinumbong siguro ng yaya mo. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Bakit ka lumalabas ng gabi? Bakit din ang pakialamero mo? Dahil ipapahamak mo ang sarili mo. Bakit? Ano ba kita, ha? Wala kang karapatang makialam sa mga gagawin ko at mas lalong wala kang karapatan sa akin. Please, Tanya. Basta wag ka nalang gagawa ng kahit anong ikapapahamak mo. Hindi mo kaya ang aswang. Ayoko mapahamak ka. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. Jack, nandito na si Mang Darius, ang namamahala ng sakahan. Susunod po ako. Tanya, makinig ka sa akin at kinamanang pakiusap. Para din naman sa iyo ang lahat ng ito. Akala mo naman talagang concerned. Naglakad na siya paalis at iniwan na naman ako roon. Napailing na lang ako habang pinagmamasdan siya. Ang galing talagang mang-iwan. Talent niya yata. Ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa nang bigla akong tawagin ni nanay. Tanya, anak. Po, samahan mo muna ako sa palengke. May bibilin po tayo? Oo, may nakalimutan akong bilhin eh. At may inutos din kasing ipabili si Jack. Sige po. Alis na kayo. Babalik din kami kaagad. May pabibili ka ba? Wala naman. Sige, mag-ingat kayo. Tara na, Tanya. Anak? Po, may pinag-usapan ba kayo ni Jack? Ha? Wala naman po. Sigurado ka? Nay, ayoko na po makipag-usap sa kanya. Bakit parang iba ang mood mo ngayon? Ang tamlay mo.
Nay, hindi ako matamlay. At walang kinalaman si Jack sa mood ko. Hindi lang ako makamove on sa nadinig namin ni Manang Nena. Tanya ha, makinig ka sa akin. Huwag na huwag kang magtatangkang sumugod kapag may narinig kang aswang. Ay, opo. Doris, Rodel! Oh, anong paninda mo ngayong prutas? ito. May saging, mangga. Pili ka lang. Teka, totoo bang may namatay na naman sa gilid ng mansyon, ha? Ay, ang bilis talaga pag chismis, ano? Ang mga chismosa pa ba natin? Siyempre, mabilis makasagap ng chismis sa mga to. Hindi ko na alam ang nangyayari, Rodel. Pangalawang beses na itong malapit sa mansyon na tatagpuan ng mga biktima. Hindi lang sa inyo, no? Naaalala mo yung batang kinagat ng aso? Tinuluyan na kagabi. Po? Oo! Yun ang dinatnan namin kaninang madaling araw dito sa palengke. Ginutay-gutay ang katawan. Nakahandusay dyan mismo sa sentro. Para bang sinadya talagang doon ipwesto ang biktima. At bakas ang sobrang galit sa paraan ng pagkakagutay-gutay ng katawan. Halos hindi na nga makilala ang muka kung hindi lang dahil sa suot na damit eh. Ay, Diyos ko. Anong sabi ng magulang? Abay ano pa, nagwala. Pinuntahan si Kap at ang mga pulis. Pinagmumura ng ina doon at wala naman daw kwenta ang mga ito. Dumadating lang pagtapos na ang patayan. Ni hindi pa nila matukoy kung sino ang aswang. Hindi ba sila lumapit kay Kaingo? Yung manggagamot sa may gubat? Maraming alam niyo sa mga aswang, hindi ba? Tapos gumagawa pa yun ng mga anting-anting. Bakit hindi sila magpatulong doon? Naku, ayaw nang makialam ng matanda. At itong si Kap naman, ayaw ding humingi ng tulong. Aba, mas lalong hindi gaganahan si Tanda, di ba? Pero may mga taong sinusuyo pa rin si Manong. Baka sakaling magbago pa ang isip at tulungan sila. Dapat na silang umaksyon dyan. Baka mamaya ay maubos na tayo ng mga aswang dito. Abay, hindi naman tayo papayag, no? Ay, sige, pabili na lang itong saging tapos 1 kilong mangga. Napasinghap ako at nawala na sa pag-uusap ni Nanay at Mang Rodel nang biglang nahagip ng paningin ko ang mabilis na pagtakbo ng isang babae. Ilang metro lang mula sa kinalalagyan namin. Mabilis ang pangyayari, pero malakas ang kutob ko. Kilala ko yun. Si Manang Mina. Nay, may puntahan lang ako banda ron. Ha? Anong pupuntahan mo? Wala po. May nakita lang akong kaklase ko yun. Sige po. O sige, bilisan mo ha. At nang makauwi na rin tayo, magsasampay pa ako ng mga labada. Opo. Saan na yun? Bakit biglang nawala? Ay, baka guni-guni ko lang. Pero hindi eh. Si Manang Mina yun eh. Anong ginagawa niya dito sa palengke? Akala ko kasama nila yung namamahala sa sakahan. Inutusan ba siya ni Jack na pumunta rito? Uy, bakit may dugo yung dala niya? At bakit bigla na lang yung nawala? Parang alaga lang niya eh. Hoy, Tanya, Ay, pusang dala! Mang Rodel naman! Nanggugulat! Si nanay po. pumasok doon sa may nagtitinda ng baboy. Sino bang hinahanap mo at parang balisa ka pa? May nakita po kasi ako kanina kaso biglang nawala. Ha? Sino naman? Wala po. Kaklase ko. Sige, sundan ko na po si nanay. Ha? Sige. Ingat. Ay, hindi talaga ako pwede magkamali eh. Tsaka yung tumutulo dun sa dala niyang sako. Bakit wala akong nakitang bakas? Sigurado akong yun ang pinuntahan niya. Tanya! Ano ka ba naman bata ka? Nay! Ano, tapos na po kayo? Papunta pa lang po ako sa inyo eh. Palisa ka na naman. Ano bang nangyari ha? Wala ho. Tara na po. Teka, parang nagkakagulo yata sa labas. Ha? Natulala na lang kami ni Nanay nang makita namin ang nagwawalang mama sa sentro ng palengke. Dumating si Nakap at ilang tanod, pero mas lumala lang ang away. Sa takot na madamay, ay hinila na ako ni Nanay paalis doon. Pero bago pa man kami tuluyang makaalis ng palengke, ay nanlaki ang mga mata ko nang makita si Manang Mina sa malayong parte na ng gubat na nasa gilid ng palengke. Nakatitig ng masama sa amin. Hindi maalis sa isipan ko yun hanggang sa nakauwi na kami ng mansyon.
Doris, patulong namang magluto. Nandyan ang abogado ni Jack, ayokong mapahiya sa merienda. Abogado? Bakit may abogado, Manang? Aba, hindi ko alam. Makapag-usapan ng tungkol sa mga ipinamana sa kanya. Pinatawag nga niya din ang mga namamahala ng negosyo nila eh. Hindi naman siguro siya magtatanggal ng tao. No? Oo, baka magbenta. Ay, Diyos ko. Baka ibenta ang mansong ito. Paano na tayo niyan? Ay nako, wag naman sanang gano'n, nakakaloka. Eh bakit naman ibebenta? Akala ko ba'y dito natitira yan? Wala naman pong sinabing dito natitira, Manang. Ano ka ba namang bata ka? Huwag mo namang kontrahin. Pag yan nagbagong isip tungkol sa pagtira dito, abay lahat tayo mapapaalis. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Eh, hindi rin naman po malabong mangyari. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Sige nga, Tanya. Ikaw na lang muna ang magsampay ng mga nilabhan ko at tutulungan ko muna si Nena dito. Sige po. Nasa labas na po ba ang mga isasampay? Oo, nandoon na. Okay po. Lumabas na ako at agad na sumalubong sa akin ang malamig na simoy ng hangin. Pero maski yun ay hindi ako napakalma. Gigil na kinuha ko ang mga isasampay at malakas na ipinagpagyon. Buisit na nagraranta ko sa sarili ko sa usapan namin ni Manang Nena nang bigla akong makaramdam na parang may nakatitig sa akin. Sa gulat ko napaatras ako at saktong natalisod ako sa isang bato kaya bumagsak ako sa lupa. Aray! Sino yan? Ano kailangan mo? Bakit ka sumigaw? Manang naman! Dinulat niyo ako. Sakit. Sakit ng puwetan ko. Kayo na pa po ba kayo dyan? Hindi, kararating ko lang. Ay! Ano po ba kailangan niyo? May gusto po ba kayong sabihin? Dugo. Eto ba? Dugo ng baboy? Sinabihan ako ng nanay mo puntahan ka. Pagkatapos mo raw dyan, bumalik ka sa loob at tulungan silang maghain sa mga bisita. May mga darating pang bisita si Jack mamaya. Baka dito maghapunan ng iba kaya kailangan maraming ihanda para sa hapunan. Opo, tatapusin ko agad to. Sige, sumunod ka na lang. Baboy? Dugo ng baboy yun? Eh bakit duguan pa yung baboy na bibili niya? Karne ba? O literal na baboy? Bakit siya bibili ng baboy? Ay, makaka-stress din ha? Ay, teka nga. Bakit ko ba iniisip masyado yan si Manang? Ay, Diyos ko naman, Tanya. Tapusin na nga natin to nang makabalik ka na sa loob. Tanya! Mukhang uulan! Yung mga sinampay mo! Nalipat ko na po. Ang sarap nito Ikaw ang nagluto, ang nanay mo. Talaga po? Ako nagluto niyan, Manang. Oo, talaga ba? Manang naman! Marunong ako magluto, ano? Malay ko ba kung tumulong ka lang? Eh di hindi talaga ikaw ang nagluto. Manang naman eh. Tapos na ba kayong mag-usap? Nagugutom na ang mga bisita. Tapos na po. Ito na. Kami na po ba maghahatid o kayo? Ako na. Okay po. Ang sungit talaga Manang! Ano ba? Hindi pa nga nakakalayo Eh bahala siyang marinig niya, no? Alam mo, hindi talaga ako palagay sa babaeng yan eh. Masama ang kutob ko sa kanya. Ay, ako rin po. Alam niyo po, ang weird kanina. Bakit? Anong meron? Eh kasi kanina po, parang nakita ko siya sa palengke. Tapos may dala siyang sako bag na may tumutulo pang dugo. Tapos kanina, habang nagsasampay ako, bigla na lang siyang sumulpot sa tabi ko eh. May dugo pang kamay niya. Tapos sabi niya, dugo daw po yun ng baboy. Eh, hindi ko naman alam kung baboy o karne ng baboy eh. Ewan ko, Manang. Alam mo, kahina-hinala talaga yung babaeng yan. Baka siya ang aswang. Manang? O bakit? Abay, hindi naman malabo. Wala silang juice. Ay, palakaka, ano ba naman yan? Atakihin ako sa'yo. Juice. Nagtimpla ba kayo ng juice? Opo, ito po. Salamat. Kumain na rin daw kayo, sabi ni Jack. Tingnan mo yun, Tanya. Tingnan mo yun. Shh! Si Aling Nina nga. Naku, pag kayo narinig, baka itulak na naman kayo nun. Subukan niya lang at nilaban ako sa kanya. Humanda siyang aswang siya.
Ay, tama na po yan. Kumain na lang po tayo tapos magliligpit pa tayo. Ay basta, malakas ang pakiramdam ko. Maghahanap ako ng ebidensya laban sa babaeng yun. Hindi ko na lang sinagot si Manang. Nang lumalim ang gabi, ay biglang umulan ng malakas. Nasa mahimbing akong pagkakatulog nang bigla kong naramdaman na parang may yumuyugyug sa akin at ginigising ako. Tanya, gising. Bakit po? Si Nena, wala dito. Ang lakas ng ulan sa labas. Po? Kanina ko pa tinatawag ang isang yun. Lumabas na rin ako pero hindi ko siya makita ron eh. Halika, samahan mo naman ako. Teka lang po. Saan naman po magpupunta yun eh? Napakalakas ng ulan, Nay. Hindi ko nga alam eh. Ay, Diyos ko naman tong si Nena. Pinag-aalala ako. Baka naman po nag-CR lang. Tinignan ko na kanina pero wala naman. Ang dilim, Nay. Teka. Buksan natin ang ilaw. Tulungan niyo ako! Nay, narinig niyo yun? Diyos ko, anak! Tulong! Tulungan niyo ako! Manang Nena! Si Nena! Tanya! Teka! Hintay mo ako! Manang Nena! Manang! Manang! Tanya! Tanya! Tulong! Manang! Diyos ko po! Ano yun? Bumalik ka rito! Walang hiya ka! Hayop! Napaluhod ako sa harapan ng nakahandusay na si Manang Nena habang galit na nagsisisigaw sa kung anumang lumilipad. Hindi ko alam kung anong hayop yon kasi ang dilim. Ang naaninag ko lang kanina ay ang pakpak niya. Hawak niya si Manang Nena kanina at nang makalabas kami ni Nanay bigla niyang binitawan kaya ito bumagsak. Ganun na lang ang paglupasay ko nang makitang huwak-wak na ang tiyan ni Manang at nakadilat ang kanyang mga mata sa kawalan. Manang! Si Nena. Wala na siya. Tana, Nay, Tana. Manang, Jack, gawan mo to ng paraan. Nung una, dito lang ipinagtatatapon ng mga katawan pero ngayon, isang taga-mansyon na ang biniktima. ako na po ang bahala. Huwag po kayong mag-alala. Ako na ang bahala ngayon. Sisiguraduhin ko magbabayad ang may gawa nito kay Manang Nena. Oo. Pakiusap lang, Jack. Diyos ko. Si Nena. Wala na si Nena. Nay, tahan na po. Pumasok na po muna tayo. Halina po kayo, ha? Tara na. Upo mo muna kayo. Nay, kuha lang ako ng tubig niyo. Tanya, Ano na naman? Please lang. Ayoko makipag-away ngayon. wala akong balak makipag-away, Tanya. At hindi naman kita inaaway. Ikaw tong galit na galit sa akin. At alam mo naman kung bakit, di ba? Tanya, pwede bang wag muna natin pag-usapan ng bagay na yon? Ano ba kasing gusto mong sabihin? Sabihin mo na at na makaalis na ako. Gusto ko lang sabihin na wag ka nang lalabas ng gabi. Kahit anong marinig mo, kahit na anong makita mo, wag ka nang lalabas. Please, ipagsawalang bahala mo na lang ang lahat. Wag mong puntahan. Nagmamakaawa ako, Tanya. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka nalang nagkakaganyan? Basta, makinig ka na lang. Alam kong ayaw mo ng ganitong hindi na naman sinasabi sa iyo ang dahilan. Pero pakiusap, kahit ngayon lang. Makinig ka lang muna sa akin, Tanya. Para ito sa kabutihan mo. Ayaw kong mapahamak ka, Tanya. Ayaw kong mabiktima ka niya. Jack, ano ba? Bitiwan mo ko. Bakit ba ako niyayakap? Tandaan mong mahal na mahal kita. Kaya please, makinig ka muna. Jack, anong... Jack, tinatawag ka ng mga pulis. Sige na. Bumalik ka na muna kay Manang Doris. Mamaya na lang ulit, okay? Jack, Susunod ako.
Una mo ng merienda si Captain Suarez. Aalis na ako. Ay, ano yun? Anong anak? Ayos ka lang ba? Tanya, hoy! Ano ka bang bata ka? Ay, nahihilo ka ba? Bigla ka na rin napapaupo dyan. Nay. Inumin mo po muna itong tubig. Bakit parang mas kailangan mo naman, anak? Oo. Ikaw na ang uminom. Oh. Opo. O ano? Ayos ka na? Oo. Tapos na ba ang mga polis? Parang hindi pa po. Kausap pa po yata ni Jack. Ganun ba? Oo, sige. Sa kwarto lang muna ako, anak. Ayusin ko ang mga gamit ni Nena. Sunod po ako sa inyo. Sige, anak. Pusang dala. Totoo ba yun? Ano yung ibig sabihin? Bakit niya ako niyakap? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Huwag kang masyadong magpakasaya. Baka ikaw ang sunod na kunin ng aswang. Ay, Manang! Ay, naku naman, magkaka-heart attack naman po ako sa inyo. Bakit bang hilig niyo sumulpot? Huwag kang pakambante, Tanya. Huwag na huwag kang matutulog. Ha? Ano yun? Ay, ang gulo! Ang gulo-gulo ng bahay na to, ha? Nay? Oh, anak, gising ka na pala. Kumain ka na ng hapunan. Nauna na kami sa iyo kasi ayaw ka ipagising ni Jack. Pinagpahinga ka muna niya kanina. Pasensya na po. Kayo na po tuloy ang gumawa ng lahat. Ay, ano ka ba? Okay lang. May iba naman akong kasama. Tulog na po ba ang ibang kasambahay? Oo. Napagod ang lahat sa pag-iimbestiga ng mga polis kanina at pag-aasikaso ng mga gamit ni Nena. Okay po. Ilak ko na po ang main door. Ay, wag muna anak. Nasa labas pa sina Jack at Nena. Po? Ano pang ginagawa nila sa labas? May pinuntahan pa yata. Ang sakahan yata, anak. Kanina pa po sila? Oo, kani-kanina lang. Bakit hindi pa kaya nakabalik? Anong oras na, oh? Nag-aalala ka, no? Nay! Hindi, Ay, sis! Ikaw nga magtapat ka nga sa akin, ha? Ano nangyari kanina? May nangyari ba sa inyo ni Jack kanina kaya parang balisang-balisa ka, ha? Nay, ano ba? Ano? Aba, naglilihim ka na sa akin ngayon, ha? Hay, Nay, tama na, okay? Tama na to. Kamamatay lang ni Manang Nena Tapos ito talaga ang pag-uusapan natin. Nay naman. Anak, alam ko medyo magulo ang nangyayari sa bayan natin ngayon. Nakakatakot. Pero hindi naman ibig sabihin nun, hihinto na ang mundo natin. Alam mo ba, kitang-kita ko sa mga mata ninyong dalawa na mahal niyo pa ang isa't isa. Nay, anong pinagsasabi mo, Tanya? Ina mo ako. Kilala kita. Ay, wala na po to, Nay. Kung anumang meron kami noon, hindi na mababalik yon. Sigurado ka? Sigurado, Nay. Oh, Jack! Nandito ka na pala. Kumain ka na. Okay lang po, Manang. Ayos na ako. Sige. Magandang gabi, iho. Una na po ako. Bakit ka pa ika-ika? Tsaka ano yan? May mga sugat ka? Anong nangyari? Ayos lang ako, Tanya. Sige na, matutulog na ako. Sige, Jack. Ano naman kaya ang nangyari sa isang yun? Hindi ko alam, Nay. Pero kinakabahan ako. Ha? Paano kinakabahan, anak? Iba ang tingin ko sa mga gasgas na yun May mga pasapa siya. Parang nakipag-away. Naku, baka nga napaaway yun. Pero bakit naman? Ay, Diyos ko. Hindi ko alam, Nay. Siya, sige. Kakausapin ko na lang bukas. Mauna na rin ako, ha? Pagtapos mo kumain, magligpit ka na lang. Wala pa si Nina, kaya wag ka muna mag-lock ng main door. Teka po, bakit wala pa si Manang Nina? Di ba magkasama sila ni Jack? Aba, oo nga saan naman kaya nagsusuot yun? Hindi bale, Nay. Ako na pong bahala. Sige, sige.
Hindi eh. May kakaiba. May kakaiba sa mga galos ni Jack. Hindi ako pwede magkamali. Ang dami niyang kalmot. Sigurado kang sasama ka sa akin, anak. Maaga pa. Magpahinga ka na lang muna. Hindi. Sasama po ako, Nay. Ayoko kayong iwang mag-isa. Isa pa, nandyan naman ang ibang mga kasambahay para gawin muna ang mga gawain ko. Ay, nako. O siya, tara na at baka hindi ako makaabot sa mga suki ko sa isda at karne. Opo. Nakatulog ka ba ng mahimbing kagabi, anak? Hindi naman po ako nagising. Bakit po, Nay? Wala ka narinig? Narinig na ano? Parang may narinig akong dumadaing kagabi eh. Alam mo yung daing na parang may iniinda siyang sobrang sakit. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yun o ano. Wala naman po ako narinig, Nay. Baka nga guni-guni ko lang yun. Eh baka po sa sobrang pagod yun rin po kasi kahapon kaya siguro kung... Teka, anong nangyayari? Bakit ang gulo? Ay nako, ano na naman kayang pinagkakaguluhan ng mga taong ito? Ang aga-aga pa, na hindi pa gaano sumisikat ang araw. Lapitan po natin. Uy, teka lang, Tanya! Doris! Tanya! Naku, buti na lang at nandito kayo. Rodel! Ano ba nangyayari? Bakit ang gulo na naman? Ano pinagkukumpulan ng mga tao rito? Hindi nyo alam? Ang alin po? Halika kayo! Bilis! Huy! Padaanin nyo kami! Padaanin nyo ang dalawang to! Mang Rodel, ano po bang... Diyos ko, Mang Baging! Manong, Nina! Di ba yan ang dalang yaya ni Jack? Nakita na lang namin yan dyan kanina. Nakahandusay. Naliligo sa sarili niyang dugo. At hindi na nakakabit ang ulo. Tingnan mo naman ang tiyan. Galit na galit din at parang personal ang galit sa kanya ng aswang. Ibig sabihin, hindi siya ang aswang. Ano? Ano pinagsasabi mo, Tanya? Si Manang Nena. May hinala siyang si Manang Nena ang aswang. Pero ngayon, pinatay rin siya. Diyos ko, una si Nena, ngayon naman si Mina. Ano bang meron sa mansyon ng mga Aguilar at bakit parang galing dyan lahat ng binibiktima ng aswang, ha? Galit ba ang aswang ngayon sa inyo? Sigurado na po bang iisa lang ang aswang? Anong ibig mo sabihin, Tanya? Naisip ko lang po, paano kung hindi nga lang iisang aswang? Yung pumatay kay Aling Nena, may pakpak siya. Hindi siya yung asong nakita ko ng mga nakaraang araw. Kaya baka hindi nga lang isang aswang. Naloko na. Kailangan na talaga nating puntahan si Kaingo. Hindi na pwede to. Baka pagkatapos ng aswang na yan sa mga Aguilar, tayo naman ang isunod. Nagkagulo lalo ang mga tao dahil sa sinapit ni Manang Mina. Hindi ko alam ang gagawin dahil sa dami ng mga nangyari at sunod-sunod na patayan. Hindi na namin nabili ni Nanay ang dapat nabibili namin at umuwi na kami para ibalita kay Jack ang nangyari. Pero nakapagtataka lang dahil wala naman siya roon. Nasaan ba ang batang yon? Kung kailan natin siya kailangan eh. Ay, wala nga pong nakakitang umalis siya ng bahay. Ibig sabihin, mas nauna pa pala siyang lumabas sa atin, Nay. Parang ganun na nga. Pero ano nang gagawin natin? Hindi naman natin alam kung sino o kung saan matatagpuan ang pamilya ni Mina. Ano pong gagawin natin? Abay, wala naman tayong pagpipilian. Sa mga pulis na muna ang katawan niya hanggang sa may maghanap o puntahan siya ni Jack. Hindi nga natin alam kung nasaan si Jack. Pinipuntahan ko na po siya doon sa sakahan. At iba pa nilang mga negosyo dito sa bayan pero walang Jack doon at hindi rin naman daw dumaan si Jack doon. Saan naman kaya nagsusuot ang isang yun? Ay, ewan, hindi ko na rin alam. Teka, wala ka na bang lilinisin? Kasi kukunin ko pa ang mga nilabahan ko at magluluto pa ako ng hapunan. Sige po, baka lumabas din ulit ako para maghanap kay Jack. Magdidilim na eh. Kanina umaga pa siya wala. Sige anak. Tanya, nag-aalala na talaga ako. Nay, ako na pong bahalang maghintay kay Jack dito. Matulog na lang po kayo. Ha? Sigurado ka?
Opo, sige na po. Hihintayin ko na siya. Siguro naman uuwi siya ngayong gabi. Oo, sige. Mag-iingat ka dito, hang. Nay, nasa loob lang po ako ng bahay. Basta mag-iingat ka. Opo. Ay, saan naman kaya nagsusuot ang isang yun? Nasaan na bang lalaking yun? Ha? Anong kumakaliskus? Jack? Ikaw na ba yan? Walang sagot. Teka. Yan yung aso. Nandito siya. Anong ginagawa niya rito? Uubusin na ba niya kami? Pero teka, bakit paalis siya? Saan siya pupunta? Kahit na sinasabi ng utak ko na huwag sundan ng malaking aso, nanaig pa rin ang curiosity ko. Tahimik ko itong sinundan hanggang sa makarating kami sa medyo liblib na lugar. Pero may mangilan-ngilan pa rin namang bahay. Napatakip ako sa aking bibig habang pinagmamasdan ko ang malaking aso na nagpalit anyo. Naging tao siya. Ako mang kakatok siya sa pinto ng may ilaw na bahay nang hindi ko na mapigilan ang magsalita. Jack? Tanya, Diyos ko! Ano yan? Bakit ka may lugo? Bakit ang haba ng mga kuko mo? Ikaw? Ikaw ang aswang! Tanya, Hindi! Wag! Ah! Bitiwan mo ako! Saan mo ako dinala? Ano lugar to? Bitiwan mo ako! Tanya, Anong lugar to? Nasaan tayo? uminahon ka. Nasa kagubatan lang tayo. Nasa tabi ng mansyon. Sa kagubatan? Kung saan mo pinatay yung babae? Ha? Putek na yan, oh. Ikaw? Habang ang mga pulis hirap na hirap sa paghahanap ng aswang. Tapos, kausap lang pala nila. Habang ang mga tao, kung sino-sino nang nilalapitan. Tapos, kasama ko lang pala sa bahay. Tanya, please. Makinig ka muna. Makinig? Talaga ha, Jack? Paano ako makikinig sa'yo, ha? Paano ako makikinig sa halimaw na pumatay ng mga kapitbahay? Tapos, si Manang Nena? Pinatay mo si Manang Nena, pati ng bago mong yaya. Tapos gusto mong makinig ako sa'yo? Ayoko makinig sa halimaw na katulad mo. Hindi ako ang pumatay kay Aling Nena. Talaga? Nakita kita magpalit anyo. Kakatok ka dapat sa bahay ng bibiktimahin mo. Anong tingin mo sa akin? Tanga? Oo na. Ako ang aswang, Tanya. Pero hindi ako ang pumatay kay Nena. Gusto ko malaman ang totoo. Oo. Bakit? Sasabihin mo na ba, ha? Kasi pagod na akong makinig sa mga cryptic mong sagot. Ito ang totoo, Tanya. Ito ako. Ako ang pumatay kay Mina, oo. Pero ginawa ko lang yun dahil pinatay niya si Nena. At papatayin ka niya at ang mama mo. Ano? Aswang si Manang Nina? At hindi lang siya ang aswang. Alam mo ba kung bakit ako naging halimaw, ha, Tanya? Kasi ginawa nila akong halimaw. Nang mamatay ang mga magulang ko, namatay rin ang lolo't lola ko. Kinuha ako ng mga tiyahin ko rito at ipinasa nila sa akin ang itim na bato na tinanggihan ng mga magulang ko. Sinamantala nila ang pagkakataong ako na lang mag-isa. Iniwang kita kasi naging aswang ako. Ano? Gusto mong malaman bakit ako biglang nawala, di ba? Yan na. Nakita mo na? Naging aswang ako. At kung hindi ako umalis, baka napahaba ka na. Umalis ako para hindi kita masaktan. At para hindi ka nila saktan. Akala ko pag sumama ako sa kanila, hindi ka na nila gagalawin. Pero sakim sila.
Gusto nilang makuha ang mga kayamanang minana ko. Kaya ka bumalik? Kaya ka pumatay? Tingin mo ginusto ko yun? Wala akong kontrol, Tanya. Lalo na at kasama ko si Mina. Sa tuwing sinusubukan kong kontrolin ang aking gutom, binabalik niya naman ang pagiging halimaw ko. Paano nangyari yun? Isang orasyon ang gamit niya. Mula siya sa malalakas at matataas na uri ng aswang. Kaya may ganun siyang kapangyarihan. Sinisigurado niyang magagawa kong ilipat sa kanila ang mga mana ko rito. Pero pinatay niya si Nena at balak ka rin niyang patayin. Kaya hindi na ako papayag na kontrolin niya. Kaya pinatay ko siya. Bakit? Bakit? Bakit ko to ginagawa? Kasi nga mahal kita. Mahal kita hanggang ngayon. Hindi naman nawala eh. Wala na si Mina. Pero buhay pa ang mga kasama niya. At nasisiguro kong naghahanda na ang mga yon papunta rito. Ano? Kaya oras na, Tanya. Para saan? Oras na. Para umalis ka rito. Hindi. Sa pagsikat ng araw, susugod ang taong bayan. Nakumbinsi na nila si Kaingo na tulungan silang madakip ang aswang. Ilang oras na lang at malalaman na rin nila kung sino ako. Pag nangyari yun, kailangan wala na kayo ng nanay mo sa mansyon. Doon ko sila haharapin. Doon ako susuko. Ano? Pero bakit ka susuko? Dahil hindi titigil ang mga kasamahang aswang ni Mina. Kailangan malaman nila Kaingo na may paparating. Talagang yan ang plano mo? Kahit hindi kita nahuli? Alam ko, mahirap paniwalaan. Pero yun talaga ang plano kung natuloy man ako kanina. Yun ang huli. Hindi ko alam. Pero nang tinawag mo ko, para akong nabalik sa realidad. At sa totoo lang, ikaw ang dahilan kung bakit hindi pa ulit ako nagpapalit ng anyo ngayon. Hindi ko alam kung gaano ko katagal itong mapipigilan, Tanya. Kaya bumalik ka na. Bumalik ka na sa bahay. At bukas, uuwi ako. Ililigtas kita. Jack! Panayang iyak ko ng gabing yun. Hindi ko pa napoproseso ang mga nangyayari. Hindi ako nakatulog. Nang mag-umaga, nagulat na lang ako na pinaalis na ni Jack ang mga kasambahay namin at kami na lang ni Nanay ang natira. Jack! Ano ba nangyayari? Bakit kailangan namin umalis? Manang, nasa sulat po na yan ang kasagutan sa lahat ng tanong nyo. Ingatan nyo po ang mga maletang yan. Magsimula po kayo ng panibagong buhay sa ibang lugar. At huwag na po kayong babalik dito. Jack! Anong... Sige na po. Paano pa? May sulat din ako dyan para sa'yo. Nag-usap na tayo, di ba? Tanya, kailangan ko nang umalis. Jack! Hindi! Nandito ang aswang! Sugurin na natin ang aswang! Teka! Si Rodel yun! Anong sinasabi niya? Sige na po. Tanya, sige na. Sige na. Ako nang bahala. Sa likod bahay na kayo dumaan. Bilis! Nay! Tara na po! Pero paano si Jack? Anong... Aling Doris, sige na po. Takbo na! Tanya, hindi ko maintindihan. Aray! Ano ba? Bakit mo ko hinihila? Dahil baka pati tayo patayin nila. Halika na, Nay! Jack! Nasaan ka? Nandito ako. Tanya, bakit ang daming taong kasama ni Rodel? Sino ang mga yan? Nay! Pwede ba bilisan na lang po natin? Kailangan natin makaalis bago pa nila tayo makita. Ha? Bakit? Shh! Nay, ipapaliwanag ko na lang po kapag nakalayo na tayo.
Sige na po. Baka makita tayo ng iba sa kanila eh. Mas lalo akong napaiyak nang marinig ang impit na sigaw ni Jack. Pero hindi ako pwedeng tumigil. Kasi palapit ng palapit sa amin ang mga kasama ni Mang Rodel. Kahit umiiyak, pinilit kong hilahin si nanay patakbo at paalis ng mansyon. Ilang minutong sigawan ang narinig ko. Hindi ko napigilan ang sarili at saglit akong lumingon. Malayo man ay kitang-kita ko kung paano kinaladkad si Jack palabas. Nakita ko kung paano siya iginapos at sinilaban ng aming mga kapitbahay. Napasinghap ako at napatakip na lang sa aking bibig. Ganon din si nanay. Nagyakapan kami. Diyos ko! Nay, tara na po! Tara na! Muli kaming tumakbo ni nanay hanggang sa makarating kami sa main road. Hindi kami lumingon at nagtuloy-tuloy lang hanggang sa sakayan. Tulala si nanay at halatang hindi niya pa rin maintindihan ang mga nangyari. Nagpunta kami sa malayong kamag-anak namin sa syudad at doon ko sinabi sa kanya lahat ng natuklasan ko. Nabasa rin niya ang sulat ni Jack na siyang ikinaiyak at ikinagulat niya. Pero ang mas ikinagulat namin ay nang buksan namin ang maletang aming dala. May mga papeles doon at ilang bundle ng cash. Ang mga papeles ay mga titulo ng mga negosyong ipinamana sa amin ni Jack. At ang mga cash bundle ay ang perang nakuha niya sa pagbebenta ng sakahan at ibang ari-arian sa bayan namin. Lahat ng yun, nasa sulat niya. Hindi na kami bumalik sa bayan. Hindi na rin namin alam ang nangyari doon. Pero saan man kami magpunta, dala namin ang alaala ni Jack at lahat ng kanyang ipinamana sa amin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Naway may nakuha kayo rito. Hindi ko alam kung mapipili itong kwento ko. Pero kung sakaling mapili, mag-comment po kayo kung may kapareho ba ako ng karanasan o kung ano sa tingin ninyo ang dapat kong ginawa. Mahal ko si Jack, kaso sobrang sama ng kapalaran namin.